Ang video na ito ay noong graduation pa namin, July 9 nitong buwan. So, bago kami pumunta sa venue ng graduation namin ay inayusan ko muna si mama, nilinisan ang kuko sa paa at kamay niya para nang sa ganun malinis din. So, pasintabi na po sa mga kumakain dyan. Minsan kasi kapag may lakad si mama ay puputulan niya lang yung mga kuko niya ay ayos na. Hindi naman daw yun importante. Ang mas importante daw kay mama ay kung paano siya makahanap ng ibang paraan para sa kinabukasan ng mga anak niya. Ang paglilinis daw ng kuko ay nandyan na yan palagi. Sa susunod na lang daw siya magpapalinis ng tama kapag natupad na lahat ng mga pangarap para sa mga anak niya. Yes po, ganyan po talaga si mama na parang okay lang sa kanya kung ano man ang magiging itsura o sitwasyon niya. Ang importante ay kung paano niya maibigay ang pangailangan ng mga anak niya. Dito ay pinakuha niya sa akin yung dead skin niya or patay na balat sa kamay niya kasi sobrang kapal na. Ayan, tingnan niyo naman kung gaano kakapal. Halos makikita mo sa kamay ni mama ay yung mga patay na balat or yung tawag sa amin ay keyboard or kubal, ganun. Ganyan ang kamay ni mama na pagsusulat lang ang hindi alam. Sobrang nakaka-proud lang talaga si mama kasi hindi man lahat ay nakapagtapos sa pag-aaral pero lahat kami marunong magbasa at magsulat. Parang hindi mo lubos akalain na ang isang ina na katulad niya na hindi marunong magbasa at magsulat pero napakataas ang determinasyon niya na makapag-aral at makapagtapos kaming lahat. So ayan si mama, pasensya na kung nakasimangot siya dyan kasi mainit daw kaya ganyan yung mukha niya. At ito naman yung sa akin, simple lang. At kung makikita nyo ang dress na suot ni mama ay 20 years na po yan, grade 1 pa lang ako noon. Pinagawa niya dahil aakyat siya ng stage dahil merong award si ate. At ayan, sa parangal day ko ay sinuot niya pa rin. Meron niya pala tayong award dahil kasama tayo sa dance lister. Kaya ayan, si mama ang sinama ko at saka si Lester. So, nagmamarch na kami dyan ni mama papuntang gym kung saan magaganap ang awarding ceremony. Nasa gym na ako at nakaupo na at itong si Lester at mama naman ay nakaupo lang sa gilid habang naghihintay na tawagin ang pangalan ko. Nung tinawag na yung pangalan ko, napaisip ako na deserve ko ba talaga to ay kasi hindi naman ako ganun kagaling. Pero salamat pa rin sa mga instructors ko, sa mga close friends ko, kay ng Anali na naging ate namin at sa pangalawang ate namin na si Angel. At sa kay Jaja or Alea at kay Geraldine, maraming salamat din po sa inyo. So ayun, sinuot na ni mama sa akin yung medal or yung award ko. So syempre, salamat din sa iyo ma sa walang sawang pagsusuporta. Pagkatapos ng awarding ceremony ay lumabas na kami dyan at nagpa-picture lang ako saglit at biglang nawala si mama. Bumili pala siya ng garland at sinuot sa akin bilang appreciation. So sobrang natuwa naman ako doon kasi yun din ang ginawa niya sa mga kapatid ko nung graduation nila. So, sa mga anak dyan, dapat marunong tayong magpahalaga at magpasalamat sa mga ibinigay sa atin ng ating mga magulang. Maliit man yan o malaki. Kung ano lang ang kaya nila ay huwag na tayong mag-demand o humingi pa ng mas sobra pa. So, ayun lang. Maraming salamat. So, ayan, naglalakad na kami dyan palabas para mag-commute pa uwi ng bahay. So, hanggang dito lang muna. Maraming salamat po ulit sa inyong lahat. Mag-ingat po kayo palagi at God bless po.